Magandang umaga. Ating tatalakayin po yung kasinungalingan ni Lacson. Si Lacson, gumagawa naman ng kwento para mabigyan ng the greatest escape si BBM. Ang kanyang target ay tanggalin niya sa akusasyon. Dinidepensa niya sa akusasyon si BBM. Anong akusasyon kay BBM? Marami, pero pinakamatinding ebidensya na laban kay BBM ay yung ebidensya na kung saan ay nagsingit siya ng 10 billion na budget. Kinuha niyang 25% or hatiin mo sa apat yung 100 million, kinuha ni BBM ang 1 million, isang hati. At ang naghatid niyan ay si Saldico. Yan po. Yan ang according to Saldico. Nananiwala ako doon kasi may hawak pa siyang record at nananakot pa. Nagsasabi pa si Salde na yun pala, sinabi na rin ni Salde niya marami pa siyang mga ebidensya na hawak at ilalabas niya in due time. So ngayon, tandaan niyo yung unang ginagawa na o magandang umaga din. Ang ginagawa nila, dati, walang ebidensya daw sila laban kay Saldico. Ngayon, nung nagsalita si Saldico, bigla sila nagka-ebidensya laban kay Saldico. Kung saan pa nagsalita si Saldico, nagpalabas ng ebidensya na mga mali-malita, ay saka pa nila sabihin na may kaso kay Saldico. So, ikaw, Ping Lacson, wala ka na pong kredibilidad sa akin. Kasi po bakit? Ako po ay media nung araw. Editor ako sa People's Tonight. Ako yung pinakamaraming na-edit na istorya tungkol sa balita sa Coratong Baliling at tungkol sa balita kay Dacer Corbeto. Although kay Dacer Corbeto, naniwala ko dun sa iyo, ay wala kang kinalaman dun. Pero sa Coratong Baliling, talagang guilty ka roon, Ping Lacson. Kaya halata na po kayong dalawa ni Soto na tumatanggap kayo ng pera kay Tambaluslos at saka kay BBM. Ginamit ninyo pang kampanya ni Tito Soto. Kaya gano'n na lang kayo ka-agresibo. Noong nagsalita si Diskaya noong September 8 na hearing na si Marcoleta pa ang chairman ng Senate Committee on Blue Ribbon, ay kagad-agad niyo inagaw. Gumawa kayo ng paraan. At siyempre, binayaran niyo siguro na kung ano-ano mga yung ibang mga senador na nadismaya kay Marcoleta, ay inano niyo. Kinausap ninyo na bumaliktad at nakuha nga ninyo, nag-successful kayo. Kinuha ninyo ang Senate Presidency at saka pinakauna sa lahat ng committee na kinuha ninyo ay yung Committee on Blue Ribbon. Halata po yung diskarte ninyo, Lacson. Gusto niya kasi nagbanggit na si Diskaya ng Saldico at saka Romualdez. So para ninyo matigil ang assault papunta kay Romualdez, inagaw na ninyo. Nag-successful nga kayo. Pero pagkasunod na hearing ng September 25, kasi 23 walang nangyari. Natuloy ang hearing pero walang kwenta. So, ng 25 ng hearing, nagagalit sa akin si Al Aronsten Lacona. Sige, bala ka. Sige, tataas naman ng algorithm ko habang andyan ka. So, nung nakuha na nila,
hindi na nila pina-attend. Ngayon, ang problema nagkaroon ng surprise witness si Marcoleta, itong si Gutesa, na binugbog naman ng mga Marines na kakampi ni Romualdez at saka ni BBM. Kaya bumaliktad na, nakita na ni Mike Defensor ang bagong affidavit ni Gutesa at may video pa na binabawi niya at sinabi niya na binigyan daw siya ng pera ni Defensor at saka ni Marcolita para tumistigo doon. Halata naman po ito. Ang ganda ng spontaneous, tuloy-tuloy ang sagot ni Gutesa. Yung unang testimonya na yun yung totoo. Ngayon, sa ngalan ng doktrina sa Supreme Court, ang pinakaunang testimonya, yun ang pinapaniwalaan ng korte. Kung magkabaga, kung halimbawa magbago ng statement, ang testigo, hindi pinaniwalaan ng korte ang pangalawa. Kasi madali lang bumaliktad. Ang pinaniwalaan ng korte ay yung unang binigay kasi mahirap, hindi mo pa ma-predict. Kini-question siya ng mga senador. Ang dami mga tanong pero lumabas sa lahat, totoo lahat ang sagot niya, lusot siya lahat kasi baka totohanan siya. So, yun po nangyari dyan. Ngayon, si Lacson naman, ang effort niya para maisalba si BBM kasi sobrang damaging, maraming naniniwala at isa na ako sa naniniwala doon na nagsasabi ng totoo si Saldico na talagang humingi ng singit na pundo na 100 billion itong si BBM. O, kinausap si Saldico kasi siyang Appropriations Committee, siya lang ang pwede magsingit. O, pagkatapos, ang singit nun nangyari sa Bicameral Conference Committee. O, so ngayon, yan. Hello. I go home because my school is done. School is done. Okay. Sana ba ako? Ito ang problema ni Lacson. Kasi nga ang lakas po ng integridad ng sinasabi ni Saldico kasi kasama siya sa sindikato. Kaya mataas ang paniniwala sa kanya kung anong ginawa. At sa batas ng Res Inter Alios Acta, kapag napatunayan ng sindikato, ang salita ng sino man sa sindikato ay tatalab laban sa sinumang member ng Senado, ng sindikato. So, member ng sindikato, si BBM, si Saldico, at saka si Romualdez, tatlo sila. So, kung magsalita si Saldico, hagip totoo ito lahat laban kay BBM, laban kay Romualdez. Yan pong tinatawag na Res Inter Alios Acta. Si Lacona, hindi mo alam yan, So, dahil ganon, ang mission ngayon ni Lacson ay isalba si BBM. Ngayon, gumawa siya ng kwento. Kunwari, nakausap niya si Bernardo. Sabi ni Bernardo, ba't naman maniwala ka completely kay Bernardo? Sabi niya, totoo yung 100 million. Ngayon dahil sinabi niyo na totoo ng 100 billion, wala na yung mga depensa ni Attorney Claire Castro na hindi totoo na mayroong 100 billion kasi nag-veto si BBM ng 194 billion. Hoy, kabubuhan niya ng 194 billion Ito yon ang katotohanan. I-download ko kaya para maipakita ko sa inyo. Ang nabeto lang po ay 26 trillion para sa DPWH. Ang para sa unprogrammed appropriation ay 168 billion. Na hindi naman yun ang program. Sabihin, 26 billion lang ang binaito sa DPWH. 100 billion pinapasok.
So, ibig sabihin, mali si Attorney Claire Castro sa pagsasabi na ang kanyang basihan para sabihin na hindi totoo yung 100 billion na singit ni Saldico ay dahil sa katotohanan na ang... I had Montella. Okay, Montella. okay. Nutella. Had Montella. Okay. Montella. Okay. I'm speaking. Okay. Okay, may apo. Okay, you're my boss. Okay. Okay. So gusto palabasin na Atty. Claire Castro na 194, hindi totoo rin 100 billion. Kasi 194 ang tinatawag na na beto. Pero ipakita ko sa inyo ang beto. Ito po yung beto message. Ito ang pangalawang katibayan laban sa kasinungalingan. He called me, I'm his boss. You're my boss. Relax lang. Okay? Pagin tubig. Ito po yung veto message ni Marcos. It's a Stacy. Yes. So, veto message, nakalagay, anong direct veto? Ayan o. Sorry. Ang unang binito ay yung DPWH. Ayan. Anong nangyari, Bito? 26 billion, 65 million, 700,000. So, mali ka, Claire Castro. Sabi mo 194 billion, kaya hindi pwede nahingi si BBM ng 100 billion. O ito yung binito, 26 lang. At ang binito niya, according to Lacson, ay 1 billion lamang ang naibito or na-disapprove ni BBM doon sa 100 billion. O, ngayon tingnan natin, ano pa bang ibang nabito? Kasi 194 lahat eh. Ito po, palitin natin. Unprogrammed appropriations ang nabito na iba ay 168 billion. O, nakita nyo, 168 billion. 240 billion, 648. This is unprogrammed appropriation. Ibig sabihin, walang pundo. O, dinisapprove, walang pundo na nga, dinisapprove pa. So, yan po ang katibayan na si Castro din ay nagsisinungaling. Okay? Wait. Okay. So, pupunta tayo ngayon kay Lacson. Ano yung play ni Lacson? Nakausap daw niya si Roberto Bernardo na Yusek. At sabi niya, totoo yung sinasabi daw ni Saldico na 100 billion na siningit. Ibig sabihin, prove na. Na-prove na ngayon, inamin nila na talagang nagsingit si BBM ng 100 billion. Okay? Kaya lang, ang kwento ni Lacson ay hindi ang iba raw nagsingit, tauhan ni BBM ang nagsingit. Sino ang tinuturo na tauhan ni BBM na nagsingit ay si Trigrid Olaybar na Yusek sa Department of Education at si Yusek Adrian Bersamin, apo ni Lucas Bersamin. At meron pa daw sila sariling mga ginagamit na armored car. Po, pag sinabi armored car, naalaala ko yung armored car na niratrat sa Kuratong Baliling. Di ba? Kuratong Baliling din yon. So, ngayon, paano maging posible ngayon sa sitwasyon, paano maging posible na si Trigrid Olaybar at saka si Adrian Bersamin ang naghati-hati sa pera na 25 billion na kukunin sa porsyento ng 100 billion. Do you think, Pastor Rodi Rabi, do you think, Elijah Socorro, do you think, great to see you,
0312. Good. Do you think, sa tingin nyo ba, may tapang si Yusek Olaybar na kukunin ang 25 billion at saka si Adrian ko hatian nila? Na pera yan na pinag-insert. And do you think may kapangyarihan si Trigrid Olaybar at saka si Adrian Bersamin na magsingit ng pondo? I don't think so. Ngayon, kung bakit hindi, isa pang ebidensya ko, nagtanong si Saldico kay Tambaluslos. Sabi niya, boss, totoo ba ito? May pinasingit daw si presidente, 100 billion, at pinabigay sa akin galing kay Adrian Bersamin. At ang tumawag sa akin ito, si Secretary Amina Pangandaman, at ang sabi sa akin, itanong ko raw kay Adrian Bersamin kasi nag-meeting silang tatlo, si Adrian Bersamin, si BBM, at saka si Amina Pangandaman, na maglalagay ng 100 billion. Kinonfirm daw ni Adrian, kaya tuloy-tuloy yun. Tapos kinonfirm naman ni Bermoldes. Ibig sabihin, sa ganung sitwasyon, Lacson, ikaw ay nagsisinungaling para sabihin mo na walang alam si BBM sa 100 billion. Pwede ba mangyari 100 billion? Mali po yan, mali. Wala pong maniniwala dyan. Ernesto Marquez, yes, bigger liar si Pinky tulad ni Linis. So, naniwala na kayo sa akin na talagang kasinungalingan na ginagawa ni Ping Lacson? Pagkatapos, sabihin pa niya, ang pera, ang kumuha, itong si Trigrid Olaybar at saka si Adrian Bersamin. Pwede ba mangyari yun? Hindi siya kakatayin sila ni Bongbong. At saka, hindi ako naniniwala na papayagan niya ng lolo niya na si Lucas Bersamin. Ang laking pangalan ni Lucas Bersamin bilang dating Chief Justice. Hindi niya sisirain yan, naniniwala ako. At itong in-expose ko nung araw na flood control project sa Pangasinan, sa Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan, na 190 million ay si Adrian Bersamin ang nagpagawa doon at hindi tinayo. So yan na po ang aking masabi, the greatest liar of the century, no other than Lacson, maliban sa pagsisinungaling niya sa Kuratong Baleleng. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. Si Red Falcon. Nagalit ba kayo? Asburn, cute naman yung bata. Oy, wish, you're cute, cute. Asburn. Gilly Ramirez, pinagtatakpan talaga ni Lacson si BBM. Labart Miriam, oy, kapatid na Abs. Attorney Toto Kausing, basta adik, sa katinuan. Pa-drug test na yan. Speaking of drug test, may sa sunod, may titirahin ako. Sino pa? Si Andrea Guico watching from Canada. Rodi Rabi, si great to see you. Scapegoat lang ang mga yan. Sino pa? Si Eladio Socorro, Tamsak. Gregorio Babaran, grabe na talaga ang pagkalugmok ng Pilipinas sa kamay ng Duterte at Marcos. Worst pa dyan ang pagtatraidor ni Digong para sa China. Hindi po yan, Greg. Mas matindi sa panahon ni Marcos Sr. Inubos nga kaya nag-people power Sinundan niyan kay Erap na pagnanakaw. Sinundan din niyan kay Ramos na pinagbebenta ang lahat ng basihan. Mga Philippine bases. Sinundan niya ni Gloria na inubos lahat. Ang medyo matino lang, si Noynoy. Pero dami rin magnanakaw. Roblox Sierras. Sir Toto, magkano
Kaya nakuha ni Lacson. Malaki pong nakuha nila dyan. Bernard Magtibay, ICI at Blue Ribbon Committee, hawak na po ng mga BBM supporters. Erwin Sala, dapat ipatawag niya ang mga tao na mention niya sa Blue Ribbon Committee. Wala yan. Do not expect Ping Lacson will do that. Kasi may amo siya. Kasi unang-una, alam mo ba kung bakit dumidikit siya dyan? Kasi may pangarap siya na maging presidente. Alam niya na walang manok si BBM. Kaya may pangarap siya na siya ang ipapatakbong presidente. Si Nakata Mena, Mamo, Ohio, attorney, tama, wala nang may amor kay Ping. Kuratong talaga. Betty Custodio, 16 New, hello po. Al Oresilla ko na, fuck you. Pangit masalita naman yan. Palitan mo ng ibang salita na desente kung galit ka sa akin. Huwag naman yung ganun. Pwede mo kong tawagin kalbo, pwede mo kong tawagin pangit. Nasa yun na yan po. Al Oresilla ko na. Makaka-addict din ba yan? Pero, ang ano ko lang alam mo, isa sa kaklase ko na parang lahat ng classmate ko kasi sa College of Law, puro mga babae. Ako lang isa lalaki. Ang isa doon sa kaklase ko na babae, si Attorney Sugar Carbero. Magandang babae siya. Ang naasawa niya ay Llacuna, Attorney Llacuna. So dapat sana, yung apelido mong Llacuna, Al Aronstin Llacuna, ipaimbuyog mo na magalang kayo sa tao. Kasi unang-una, yung galit mo dyan sa akin, wala po kayong basihan para sabihin na mali ako. Ikaw po yung mali. Kahit natanggalan ako ng license, hindi nawala yung utak ko sa pagka-abogado. Tandaan mo po yan, Marjorie Gintirola, Jerry Igames, ang pinakamahirap mabuhay ay ang pagtatakip sa katotohanan. Lalabas at lalabas. Siyempre, parang usok yan, lumalabas. Raul Pareha Zabanta, ina-idol kita dati. Bakit nag-transform ka na sa pagiging mima? Anong mima sinasabi mo? Kaya sinasabi ko may ebidensya ako, Raul. Pero kung ayaw mo sa akin, walang problema. Umalis ka. Walang problema po. Kasi ang gusto mo mga vlogger na sinungaling na mga marites, yan ang gusto mo, wala ako masabi. Okay? Heart, kadatuan, wala ng Pilipino, God save. God save Philippines. Bernard Magtibay, Jenny Morning, Dr. Atty. Toto, always watching from Saudi. Salamat. Nenen Kausing, my beloved sister. So, yan Sino pang iba? Yung may bago, si Bernard Magtibay. Ayoko na, Asborn, hindi na kita basahin kasi tinitira mo ako Okay lang, Asborn, hindi ko na basahin kasi tinitira mo ako. Hayaan ko na lang na magbasa sa iyo yung mga kapwa mo nagko-comment dito. Diyos mukha pa lang, di ko ibuboto yan. Kailan tumanda sa sila nangangarap maging presidente. Tingnan mo, boto. Jurem, good morning, Kabsat, Doc Engineer Toto. Kabsat ko. Ano na ba ngayon? Naimbag bigat, mga Kabsat ko. Kada kayo amin. Okay. Good morning, sabi ni Kabsat Jurem. Mary Marjorie Ranco. Hi, Doc Toto. Always watching you. Just Engineer Toto, salute sa iyo. Ang galing mo. Level ni Topacio at Cuevas. GMZ. Hindi naman po ako naniniwala sa sinabi niya na walang alam si Pres. Of course, sino maniwala dyan? Rosa de los Reyes. Siguradong Baliling ang pinaka-protector ng sindikato sa Pilipinas. Rosalie Apura, Gregorio Babaran, mas pipiliin ko si Gibo kaysa kay Senator Lacson. Ang China ang dapat ang maging sunod na Ganda naman. Okay. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Maraming salamat po.